Ako yung tipong lalaking palaging late, kulang sa tulog dahil sa magdamagang pagdodota. Magandang araw sa iyo, Professor, at sa lahat ng inyong subscribers. Ako si Peter, dating walang direksyon, ngayon may misyon. Isang karangalan po para sa akin na muling makaugnay sa inyo, bilang bahagi ng inspirasyong patuloy ninyong ibinibigay sa kabataan. Aaminin ko po, sa totoo lang, hindi ako modelong estudyante noon. Ang totoo, minsan akong naging bangungot ng bawat gurong sinubukang turuan ako. Ako yung tipong lalaking palaging late, kulang sa tulog dahil sa magdamagang pagdodota, minsang pumasok ng lasing, at minsan, hindi pumasok ng 3 linggo nang walang paabi. Rebelde ako. Ayoko sa mga patakaran. Ayoko sa mga deadline. Para sa akin noon, ang tunay na buhay ay nasa labas ng classroom, nasa kalsada, sa tambayan, sa rooftop ng dorm kung saan kami nagkukwentuhan hanggang alas 5 ng umaga. Wala akong plano, at mas lalong wala akong direksyon. Isang beses, nahuli ako sa isang exam. Tapos ko nang palusot lahat, na late ang jeep, masama ang pakiramdam, na traffic. Pero ang totoo, nagpunta ako sa gig ng tropa ko sa Session Road at nakalimutang may exam pala kinabukasan. Iyon ang araw na tinanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ako magpapalusot. Hindi ko masasabing may isang magic moment na nagpabago ng lahat. Pero nagsimula ito nang mawalan ako ng scholarship. Tapos sumunod, may isang matalik kong kaibigan na biglang huminto sa pag-aaral dahil nabuntis. Parang sunod-sunod na sampal ng realidad. Doon ko unti-unting na-realize, kung hindi ako kikilos, mauuna pa akong maligaw kaysa sa mga tropa kong tinatawanan ko noon. Mahirap magbago, nakakahiya sa simula, pero tiniis ko. Tinanggap ko na hindi ako biktima ng sistema, kundi produkto ng sarili kong desisyon. At habang lahat ng tao ay unti-unti nang umaabante, ayoko nang maiwan. Unti-unti kong binalikan ang mga leksyon. Nag-enroll ako sa mga summer class para makabawi. Nagsimula akong lumapit sa mga professor, hindi para mag-excuse, kundi para magtanong ng, paano? Kabilang na po kayo sa mga unang taong pinakitaan ko ng bagong ako. Ngayon, nagtatrabaho na ako bilang UI, UX designer sa isang startup sa Cebu. Hindi pa ako milyonaryo, pero malayo na sa batang minsang piniling mag-inom sa halip na mag-review. Malayo na ako sa dating cool, pero walang plano. Marami pa akong kailangang patunayan, pero isa lang ang malinaw, hindi na ako babalik sa dating ako. Para sa mga kabataan na pakiramdam ay huli na ang lahat, o wala ng pag-asa, hindi po. Ang tanong lang talaga ay, handa ka na bang huminto sa pagtakas at magsimulang harapin ang sarili mong buhay?